Hindi natin kontrol ang buhay. Kaya kung alam lang natin yung bukas, pwede pa sana. Pero Lahat ng bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, malalagpasan mo yun. Kasi nga, may faith ka sa Panginoon. Hindi nga lahat ng plano mo is mangyayari. But, believe in God na yung plano niya ay mas better kaysa sa plano natin. ito, tanong mo, Vibe, sa sinabi niyo ng mga kanina, bakit you're always grateful and thankful sa Diyos? Hindi mo naman siya nakikita in person. Paano mo ma-explain? Hi guys! Welcome to our new series of our podcast. Kasama natin yung mga kaibigan natin dito. Sila Cristely, Rosalinda. And tinawag ko sila because gusto ko silang makasama dito sa series, dito sa podcast. And we have here our meron kaming konting game dito. Comfort cards pare. Sinabi ko sa kanila na mag-prepare sila ng mga answers nila about sa mga nakasulat dito sa mga cards. Actually, itong cards na to is not hindi siya normal na card. Meron siyang mga nakalagay sa every card. Tama ba? Yes. Meron ba dyan? Questions. And yung mga nakalagay dito, it's about life, about reflection to your life. Ano bang kahalagaan nung dapat mag-reflect ka sa buhay minsan? Sa buhay. Kahit napaka-busy nila. Kahit napaka-busy nyo. Kahit napaka-busy nating mga tao sa buhay natin. Ano bang kahalagaan ng pagre-reflect sa buhay? Ikaw na mauna. Ikaw. Na-pressure ka. Ang kahalagaan ng pagre-reflect. Nagre-reflect ka ba sa buhay? Yes. Like, kinakausap mo lang yung sarili mo, ano ba yung parang, Ginawa mo sa isang araw, sa buong araw. mga ganyan, di ba? Yes. Natatry nyo ba yung gano'n? Or Na-try. ginagawa nyo ba sa buhay Hindi nyo? araw-araw. Pero mahalaga na mag-reflect ka sa sarili mo. Kasi doon ka mas mag-i-improve. Yes. Kasi alam mo kung ano yung ano yung kulang pa, ano bang dapat gawin. Ano ba, may patutunguhan ba yung buhay ko dito sa mundo? May purpose pa ba ako dito sa mundo? Kung wala, anong reason, ano pang dahilan bakit pa tayo nabubuhay dito sa mundo? If you don't have purpose in life, wala na. Kumbaga walang direksyon ng buhay natin. That's why dun sa pag-reflect natin sa sarili, napakahalaga. Yun yung nabasa ko sa books. Mga books na mga nabasa ko sa Ikigai, kung mababasa nyo or makabili kayo sa Shopee na mga books ng personal development. Isa sa mga nabasa ko yung Ikigai, na dapat magkaroon ka ng purpose sa buhay mo and magkaroon ka ng reflection sometimes sa buhay. Kahit napaka-busy ng ginagawa natin sa buhay natin, dapat bigyan natin ng oras yung sarili natin to reflect. Kausapin mo yung sarili mo, di ba? Sometimes, we are busy to talk with other people. We are busy na mga iba't ibang bagay sa paligid natin. Hindi na natin nabibigyan yung hindi na natin nabibigyan ng oras yung time hindi na natin nabibigyan ng oras yung sarili natin. Kasi kailangan nabibigyan din natin ng time yung sarili natin. Nakausapin mo. Balikan mo kung ano yung ginawa mo halimbawa sa isang buong araw. Ano ba yung ginawa mo ano ba yung ginawa ko sa buong araw? So, it's time for us to reflect na baka may nagawa kang hindi maganda o ganyan. For us to know kung ano yung mga babaguhin mo sa sarili mo para mag-grow ka as a person. Ano, Rosalinda? Sabihin ko pa. Ang timing mo na. Wala na siya masabi, guys. Anong kalaga ng pag-reflect sa buhay? Hindi, tuloy lang. Okay lang yun, guys. Normal to. Ang daldal mo kapag sa out of cam, tapos kapag may camera na. Wala na siya masabi. Ano daw importance ng pagre-reflect? Yun nga, gaya nga ng sabi nyo kanina, ang pagre-reflect sa sarili natin, doon tayo nag-grow. Yes. Yun. Ayan? Tama yun. Yun. Doon tayo mas nag-grow sa buhay. Kaya yung pagsasalita natin, i-train dapat natin yung sarili natin to speak. Kahit on camera, out of the camera. Itong ginagawa lang kasi natin dito, kaya tayo nagbe-video, nagre-record. Para may makapanood naman na iba
That's the power of social media. Dapat nile-leverage natin. Dapat yung mga conversation natin sa mga cell groups, sa mga meetings, sa mga pair meetings, sa mga fellowship. Dapat nga binivideo dapat yun para at least makita sa may share sa ibang tao. Hindi lang tayo, ba? We need to leverage the social media to spread the word. To have impact into the world. Magkaroon tayo ng impact, mag-share tayo ng value to dito sa social media, especially dito sa Facebook, YouTube, TikTok. Sila, I encourage them to create their own social media, pero nahiya sila sa may kanya-kanya naman tayong strength and weaknesses, tama? Yes. Pero sometimes yung mga weaknesses natin, kailangan nating i-push yung sarili natin to ma-overcome yung mga weaknesses natin. But anyways, we have here a card set of different cards, iba't ibang mga nakasulat mga cards, and may mga pinili na sila ng mga cards and babasahin nila kung ano yung mga nakasulat doon and sasagutin nila kung ano yung perspective nila, ano yung opinion nila about kung ano yung nakasulat doon sa card. Start tayo kay Christy Lee. Sa akin. Oo. Tapos sagutin namin yung tatlo. Ay, sagutin din natin. Sagutin natin lahat. Pero ikaw muna Siya ba? mauna. Sunod ka, Ros. Sunod ako. Excuse me. Ito, yung una. What's something you have finally accepted? Again, what's something you have finally accepted? Siguro, yung tanggap ko, or kailangan talaga natin matanggap na hindi lahat ng gusto nating mangyari ay mangyayari. Hindi lahat ng plano mo ay mangyayari. Kasi sabi nga ni Lord sa salita niya sa Proverbs 19:21, if I'm not mistaken, sabi niya doon na many are the plans in the mind of the man, pero yung purpose pa rin ni Lord, yung mag-stand, yung mangyayari. So, minsan kasi sa atin ng mga tao, marami tayong plano sa buhay. Oo, ang dami. Sobrang dami nating plano, dami nating gustong gawin, puntahan. Tayong plano, tapos di nangyayari yung mga plano, di Hindi ba? mangyayari yung plano mo. Minsan, nadi-disappoint tayo na hindi nangyari. Bakit hindi nangyari to? Ganyan. Minsan, kung sino-sino lang din sinisisi natin kasi nga hindi nangyari yung plano natin. Pero, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng plano mo is mangyayari. Pero hindi dahil hindi gusto ng Diyos na hindi mangyari yun or i-reject ka lang or hindi lang dahil lang gusto niya lang na hindi mangyari yun. Pero, isipin natin na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Tama. Kaya ito yung isang bagay na natanggap ko or kailangan nating matanggap. Kasi hindi nga lahat ng plano mo is mangyayari. But, believe in God na yung plano niya ay mas better kaysa sa plano natin. So, yun. Minsan kasi yung mga plano kasi natin, doon pa tayo mapapahamak. Yes. Di ba? Doon pa tayo magkakamali. Ayaw ng Diyos yun, pare. Ayaw niya na mapahamak ka. Kaya minsan hindi inaalaw ni Lord na mangyari yung mga plans natin. Isa ba? Kaya nga, ha? Isa ba? Ulit. Ulit Ano mo. ba sabi ko? Ano? Yung ko na ito. Alam, nakalimutan ko rin siya. Kaya minsan hindi inaalaw ni Lord yung mga plans na gusto natin sa buhay. Kasi pwedeng yung mga plans na yun yung maging dahilan para mapalayo tayo sa Kanya. Ngayon, ang daming mga napapahamak ng mga kabataan sa mga decision nila sa buhay. I admit, guilty ako na daming mga plano na mali. And, actually, kasalanan yun, pero mali, ganun ang pagkakamali. That's why God is teaching us to be humble. You need to obey. We need to submit to His plans kasi alam niya na mas better mas the best yung plano niya sa atin. Hindi yung plano natin, kumbaga may mas greater pa siya na mas better plans. Akala lang natin na yung mga plano natin, akala natin yung nakabuti. Pero tayo kasi limited tayo. Hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan.
Kaya hindi na rin natin masasabi na tama yung mga plano natin sa buhay. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung mangyari kinabukasan eh. So, pwedeng yung in-expect natin na mangyari, hindi mangyari. Di ba? Eh ngayon, sino bang someone na nakakaalam ng kinabukasan? Sino bang may someone na nakakaalam ng bukas? Mayari. Merong someone. And dapat doon tayo magtiwala sa kanya kasi alam niya na yung mangyayari ng kinabukasan ng buhay natin. Ngayon, siya yung mas makakagawa ng mas better na plan. Tama ba? Kasi alam niya yung susunod eh. Yung bukas, tayo matutulog tayo mamaya, di natin alam kung magigising pa ba tayo or hindi. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari ng bukas. Pero siya, alam niya na. So, siya yung mas makakagawa ng better plans. Hindi tayo. Hindi natin alam yung bukas. Ikaw, alam mo ba yung bukas? Hindi. Ikaw. Ang daming mga, kumbaga, possibility na pwedeng mangyari sa'yo bukas. Sa akin, bukas. Sa'yo, bukas. Kung alam mo yung bukas, kung alam mo lang saan yung bukas, makakagawa ka ng mga swabing mga plano talaga. Kung alam mo lang talaga yung bukas. Mangyayari sa mga susunod. Kaso nga lang, hindi natin alam, pare. Hindi natin alam, kaya... So, ano yung best? na dapat- Kaya mayroon tinatawag na life is uncertainty. Hindi natin alam. We don't know what will happen Hindi natin in our life. hawak yung mga mangyayari bukas. Hindi natin hawak yung mga mangyayari bukas. Yan, hindi natin sa kontrolado, susunod na di ba? araw. Hindi natin kontrolado. Ha? May director kami dito sa likod ng camera eh. Pakilala niyo naman. Yeah, bakit? Hindi baka may magalit ako. Pag marinig ang pangalan. But anyways, hindi natin control ang buhay. Kaya, kung alam lang natin yung bukas, pwede pa, sana. Pero, tinuruan tayo na magkaroon ng humbleness. Mag-obey tayo, mag-submit tayo sa someone na nakakaalam. Mag-obey tayo sa mas mag-obey tayo sa someone na alam ng lahat, alam ng buhay natin. Kung sino yung nag-create sa atin, sino yung from the start, nagplano bakit tayo nag-exist dito sa mundo, pare. And that is Jesus. Kailangan natin mag-submit, kailangan natin mag-obey sa mga plano niya kasi His plans is better than Ours. tama. Our plans better than us. Di ba? Ano yung tanong mo? Kalimutan ko yung Ay, need pa sagutin. something happened. Ayan. Sige, ikaw magsagot. Ikaw naman. What's something you finally accepted? Para sa akin naman, yung isang bagay na talagang na-accept ko na ngayon, hindi lahat ng tao nag-stay sa buhay natin. Kasi may mga tao talagang aalis and tatanggalin ni Lord in order to be a better person. Iyon. Para mas maging better pa tayo. I mean, Kasi minsan may mga tatanggalin siya ng mga tao sa buhay na natin. sa buhay natin na kaya hindi tayo Para nagiging mas better mag-grow kasi dahil tayo. sa mga bagay, sa mga tao na nasa paligid natin. Ngayon, i-align tayo ng Diyos sa a group of people that can help us to be better more. Kasi minsan natatakot tayong Mawala yung mga taong nakapaligid sa atin. Mawalan ng kaibigan. Ang hirap yun, pare. Mahiwalay ka sa mga kaibigan mo na dati mong mga kabarkada, kasama. Wala nag-i-improve tayo sa buhay. Kailangan, tayo kasi mas naghanap tayo ng parang bago sa buhay natin na mas better. And kung sila mas magiging better, depende sa kanila. So, mas maganda pa ma-encourage natin sila, yung mga kasama natin. Yung mga kaibigan natin, yan. Minsan kasi nahiya kasi tayo eh. Pero, bakit ka mahiya sa kung ikaka-benefits lang din ng buhay nila? Di ba? Win-win ka pa doon kasi ikaw nag-improve ka,
meron ka pang natulungan na ibang tao. Tapos mag-improve. Pero yung ibang tao kasi nahihiya. Kasi Benefits pa sa kanila. iniisip nila yung anong pwedeng sabihin ng ibang tao sa kanila. Pero isang bagay na dapat matutunan natin is lahat naman ng tao may masasabi eh. I mean, lahat ng kilos mo pwedeng may masabi ng ibang tao sa'yo. Pero kung patuloy natin iisipin yun, wala, hindi talaga tayo Mag-grow. mapipigilan lang. And then, pag binasa nyo tong sa comfort card, yung mga card dito, after nyo mabasa yung nasa harapan, merong sagot actually sa likod. Pero dapat sa una, wag nyo munang titignan. And then, ganun yung kagandahan ng card na to. Kapag nilagay mo sa, kapag binasa mo sa likod, ayun yung tinatawag na comfort. Iko-comfort ka niya kung ano yung sagot mo. Kasi sabi niya dito, nakaka-proud ka kasi accepting means you are finding peace in things you cannot change and having the courage to move forward. Diba? Parang tao yung kausap mo dito, pare. Kaya, swabe yung author nito. So, instead ng mga ibang mga cards, Tong Aids, Uno card, di ba? Ang ganda na tong card na to. Try nyo itong bumili. Nasa description, di ba? Nasa yellow basket namin dito sa baba. Click the video. Click the yellow basket sa baba. Anyways, Ikaw, sagutin mo. kailangan, tama yung sinabi dito sa card na to, pare. We need to accept things. And dapat magkaroon tayo ng courage to move forward. Alis ka na direct. Alis ka na. So move forward ka na. Sige. Anyways, next tayo na Next question. siguro tagdadalawa lang siguro tayo kasi ano oras? Isang oras na. Oo nga. Yung third. Ikaw Okay. mo. Okay. Sige. Next question. Bye-bye. Sige, direct. Bye-bye, direct. Ingat. Okay, next na card. Sabi naman dito sa question na hawak ko. Kapag nakakaranas ka ng sobrang pag-aalala, ano ang una mong ginagawa para kumalma? Kapag sobrang nag-aalala ko, ang una kong ginagawa is Problems? prayer. Kasi one of Nagkaalangan ka the sa problems ba? important things na dapat natin gawin is prayer. Kasi may mga madami tayong mga challenges and trials na pinagdadaanan sa buhay. And minsan yung mga challenges and trials na yun, hindi natin na-open up sa iba. Mm-mm. Tama. Oo, tama. Ganun din sa akin. Ano nga ulit yung question? Ganun din, na-reveal yung question. Sabi niya kasi, kapag nakakaranas ka ng sobrang pag-aalala, ano yung una mong ginagawa para kumalma? Hindi kasi lahat ng tao ganun, same as yung ginagawa mo. Iba-iba kasi. Iba-iba. Oo, iba-iba naman tayo. Pero Ibang tao. yung ibang tao kasi, ang ginagawa nila kapag nakakaranas sa sobrang pag-aalala, based to sa mga nakakausap ko, ganyan, sinasabi nila na lalabas daw sila with their friends or makikipag-inuman or what. Pero kanya-kanya naman tayo ng way kung paano natin, ano yung gagawin natin para kumalma tayo kapag nagkakaroon tayo ng sobrang pag-aalala. Pero isa nga na pinakamahalaga is yung prayer talaga. Kasi kung sobra na tayo nag-aalala, kaysa sa mag-overthink ka, kaysa sa Tama. ituon mo sa ibang bagay, doon na tayo sa sigurado na, yung mag-pray ka kay Lord, wala kang ibang gagawin, kundi mag-pray ka lang kay Lord, and then bibigyan ka niya ng peace of mind. Nandun yung peace of mind na ibibigay ni Lord. And siya na mismo magbibigay sa'yo ng solusyon. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Talagang andun yung kalmado kapag nag-pray ka sa Kanya. Alam niyo kasi, may benefits kasi yung prayer. Yes. Diba? Mm-mm. Actually, sa science, sa brain natin, kapag, pag nag-give time tayo sa sarili natin, and, tawag dito, we are giving time ourselves ay space. Kumbaga, kapag nagpe-pray tayo, yung brain natin mas nagiging like healthy.
kung mapapansin nyo, mas naiwasan natin yung mag-overthink. Tama. Naiwasan natin mas lalo pang may stress if we will start to pray. Kasi meron yun sa scientific, na-search ko sa Google, na merong health benefits ang pagpipray. Kumbaga para siyang meditation, search nyo sa Google. Para siyang meditation na you are like giving space in your part of the brain, part of your cognitives sa isip. And mas nagkakaroon ka ng peaceful thoughts, peaceful na, kumbaga, meron bang tsuri na ako nakakahaba ng buhay ang pagpipray. Instead na na-stress ka sa mga bagay-bagay, ang solution mo dyan is mag-pray. Kasi, hindi ko alam kung paano i-explain siya, but if you will try to, literally, mag-pray ka, close your eyes, and then, magsalita ka ng mga, like, mag-ask ka into prayer, and then, isama mo sa prayer, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi naman kasi lahat tayo naniniwala sa Diyos. May mga makakapanood kasi dito na they are not believing into someone that, Pero iba kasi yung feeling kapag nag-pray ka talaga. ang ibig naming sabihin is if you will go into prayer, ang ganda sa, kumbaga, nakakawala ng problema. May mga bagay na hirap i-explain. Hindi ko nga alam kung naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko, but prayer is like you submit na yung mga bagay sa buhay mo is hindi mo kaya, and you submit to someone who mas may kaya. Anxiety can be tough, pero lagi mong hawak kung paano mo ayusin ang reaction mo. Focus on what's in front of you. Yun sabi niya dito. Nasa sa atin naman din kasi kung paano natin i-manage yung sarili natin sa pag-aalala natin, ganyan. Kung talagang hayaan natin yung sarili natin na mag-alala, mag-overthink, mas pahirapan lang natin yung sarili natin. So, the best thing to do is to pray. Surrender kay Lord. I-admit natin na hindi natin kaya. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kaya. And through God, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin. Yan yung sagot niya sa... Tsaka may mga times na kapag nag-worry tayo sa mga bagay-bagay, nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Oo, tama. Tama. Kaya prayer is one of the most important Oo. na gawin natin. Akala kasi natin, solusyon na ito. May mga decision tayo sa buhay or naisip tayong gawin, nakala natin solusyon na yun sa mga problema natin. Pero hindi. So, kailangan muna natin i-surrender kay Lord lahat, ipaalam lahat ng bagay na gagawin natin. Kasi, importante yun. Kasi nga hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa susunod. Kaya, mahalaga na kay Lord talaga lahat. Tama. Yun. Next. Next tayo? Next na? Ay, Ito na. Ako Sino na ba? ba? Ikaw? Ako na. Last na yan, Okay. last. Sino ang una mong naisip kapag masaya ka? Bakit siya? Hindi lang isang tao siguro. Si Lord yung una, syempre. Kasi lahat ng bagay na meron tayo dahil kay Lord yun. And papasalamat ako, syempre sa buhay na meron ako, na yung magising ka pa lang sa araw na to, dapat na yung pagpasalamat natin sa Panginoon. Papasalamat ako sa parents ko, sa family ko, sa mga friends. Sila yung mga naisip ko kapag masaya ako. Yun lang yung sagot ko. Ikaw ba? Next. Wala akong sagot. Wala kang sagot dito. Sino ang una mong naisip kapag masaya ka? Ikaw. Ako. Ikaw sumagot. Ako yung naisip Ikaw mo. ikaw sumagot. Okay. Sino ang una mong naisip kapag masaya ka? Ikaw. Sabi sa... Meron akong pagtingin sa akin, Rosalinda. Sino unang naisip mo kapag Kat yun, masaya Kat. ka? Bakit siya?
Alam mo nyo, source of happiness. Sometimes, your friends, your family, uh, mga kaibigan na sa paligid, yung mga tao na sa paligid mo. And sometimes, ang source ng happiness in life, hindi sa mga materials na mga bagay. Hindi yung mga nakikita natin na mga bagay, yung pera, yung material things. And actually, hindi siya like forever na maging source ng happiness. Meron siyang like katapusan. Tayo ng Pilipino, we are family-oriented. Masaya na tayo kapag buo yung pamilya natin. Through our friends, to our peers. Yan, mga kaibigan natin. And especially, huwag niyo kakalimutan si Jesus Christ sa buhay niyo. Dahil sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay mo. And mas masayang mabuhay dito sa mundo kapag mayroon kang kinikilalang Diyos sa buhay mo. Kasi at the first place, ang nagbigay ng purpose, nagbigay ng purpose mo dito sa mundo is ang Diyos, pare. At kung wala siya, walang direksyon ng buhay natin dito sa mundo. Okay? Hindi mo mahahanap dito sa mundo eh. You will find things here in this world, but marami nang nagsabi, marami nang merong experience about finding happiness in things in the world, pero hindi pa rin sila nakatagpo ng kasiyahan, pare. And matutunan tayo sa kanila. And sinabi nila na mahanap mo lang ang kasiyahan dito sa mundo if you will know Jesus Christ in your life. Kasi Jesus is the all source of happiness. At wala nang iba. Kaya siya lang yung tunay nagmahal sa'yo. Siya yung nandyan nung dami mong problema, dami mong mga pinagkakautangan, tapos wala kang malapitan. Pero siguro Lahat ng problema mo, di ba? nakakapagbigay Kasama mo siya. nakakapagbigay naman ng happiness yung mga bagay-bagay. Pero nga, limitado lang. Hindi temporary lang lahat. Siguro, sa ngayon, nakakapagbigay siya ng happiness sa'yo. Pero kapag dumating na yung problema, sino bang nilalapitan natin? Si Lord. Kaya napaka-importante na meron tayong Diyos na kinikilala sa buhay natin. Ayun. Next, last question na. Ay, last na. Last. Ikaw, may last pa ba sa'yo? Ito. Okay. Tig Ano dalawa. Last sa'yo, din last. Ah. Sige. Next question. Sabi dito, ano ang pinakamasayang memory mo at bakit sobrang mahalaga ito sa'yo? So, ang pinakamasayang memory ko, pinakamasaya at pinaka-importante is nung inaccept ko si Lord as my Lord and Savior. So, gaya nga ng sabi nila kanina na kapag may Diyos kang kinikilala sa buhay mo, lahat ng kapayapaan, kasiyahan, pagmamahal, mararamdaman natin and makukuha natin. Na hindi natin makikita sa ibang bagay, hindi natin makukuha, kundi kay Lord lang. Tama. Yun. Ay, lakas wala sa likod niya. Sabi dito sa likod, when times get tough, balikan mo ang mga masasayang alaala mo. It might help. Okay. Ito Next. na. Last. Last question na to. Anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? Marami. Marami, syempre. Pero hindi ko naman naisa-isahin. Pero marami akong bagay na pinagpapasalamat sa buhay ko. And isa na yun, nung nakilala ko si Lord. Kasi kung wala akong Diyos na kinikilala ngayon sa buhay ko, siguro hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Baka isa na ako sa mga, hindi ko na alam kung Baka saan wala ako- ka dito. O baka wala ako dito, nasa ibang lugar ako, kung ano-anong ginagawa ko. But nagpapasalamat ako kay Lord na nakilala ko siya sa buhay ko. And kahit hindi madali yung buhay, but alam ko na hindi ako nag-iisa na harapin yung mga pagsubok na yan sa buhay ko. So, nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat-lahat. Hindi man nabibigay lahat ng gusto ko
Pero, minimake sure ni Lord na lahat ng kailangan ko, lahat ng pangangailangan ko is nabibigay niya. So, ayun. Ikaw ba? Yan. Yan. Tanong mo, bakit? Kuan pala? Oo, ano? Sa sinabi niyo na mga kanina, bakit you're always grateful and thankful sa Diyos? Bakit sa Kanya? Laging sa kanya. Laging sa Kanya. Siya yung topic, ganun. Why? Wala, kasi Hindi mo naman siya nakikita in person. Wala ka namang, like, paano mo ma-explain? Paano ma-explain? The, na siya yung nagbibigay ng mga, like, blessings. Siya yung nagbibigay ng lahat sa'yo. Kaya pinapasalamatan mo siya. pinapasalamatan ko si Lord sa buhay ko talaga. Kasi I have the faith, naniniwala ako. Kasi dito sa mundo, to see is to believe, di ba? Ano yung faith naman? Kabaliktaran yung faith. You believe first before you Then see. Oh, yes. Believe and you will see. So, naniniwala ako kasi naniniwala ko na lahat ng bagay dito sa mundo ay dahil sa Diyos. Lahat ng meron ka ngayon, dapat mo ipapasalamat sa Diyos. Kasi, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung anong mangyayari bukas, sunod na araw, na linggo, buwan o taon, hindi natin alam. Kaya, mahirap yung buhay na wala kang kinikilalang Diyos. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa akin, hindi ko alam kung nasan na ako ngayon, kung wala akong Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako napadpad, ano nang ginagawa ko ngayon, kung nasang lugar man ako. But I think God na nandito ako ngayon. Nagpapasalamat ako doon sa buhay na meron ako. Though hindi perfect, pero pinagpapasalamat ko na kahit may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, is hindi tayo yung tao na magre-rely or gagawa ng iba't ibang mga bagay sa buhay natin. Kasi alam natin na meron tayong malalapitan. Alam natin na we just need to pray sa Kanya. Na kapag nag-worry tayo, may iniisip tayo, nararamdaman tayo na mixed emotions, ganyan. Kailangan natin malampasan yun. And sino ba makakatulong sa atin? Isa lang. Isa lang yung kailangan mong lapitan at ang Diyos lang yun. Kasi, though mahanap mo man yung comfort sa ibang bagay, sa ibang tao, pero hanggang kailan? At hindi natin alam kung lahat ng nasa paligid mo is mapagkakatiwalaan mo ba. Tanging ang Diyos lang ang mapagkakatiwalaan natin sa buhay natin. Tanging siya lang ang makapagbibigay ng comfort sa'yo, sa atin, ng tunay na joy, ng tunay na peace of mind na kailangan natin sa buhay natin. So, sa Diyos lang talaga lahat ng papuri para sa Kanya lang. Yun lang. Ikaw. Paano mo ma-explain yung we are into faith ng mga sinabi nyo na Mahirap answer. i-explain na yung bagay na yun. Bakit Pero nag-exist yung faith sa'yo para sa akin, in life? kasi duman ako sa problema, hindi lang na ako, Oo. pati kayo. Tao. Dumaan tayo sa problema na parang hindi na talaga natin kayang lagpasan yung mga problemang yun. Pero kapag talaga may pananampalataya ka sa Lord, kung talagang matibay yung pananampalataya mo sa Kanya, masasabi mong lahat ng bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, malalagpasan mo yun. Kasi nga, may faith ka sa Panginoon. Alam nyo, kapag sa problema, nasa midst ka ng problems and big trials sa buhay mo, ang hirap magkaroon ng faith, pare. Hirap magkaroon ng faith. Bakit? Bakit ganun? Buti yung iba, they are like, nagpapatuloy pa rin sila because they have faith. May mga questions na kasing nabubuo sa utak natin kapag may mga pinagdadaanan tayong Oo. problema eh. Parang minsan na dumarating sa point na questionin mo na si Lord, like,
bakit na nangyari sa akin? Bakit ako? Doon tayo napupunta. What if ganito? What ifs? Sa sobrang dami ng what ifs natin, doon na nag-start yung pag-worry mo. Nagkakaroon tayo ng anxiety. Baka anong mangyari bukas, ganito, ganyan. Instead na mag-worry tayo, kaysa na mag-worry tayo sa kung anong pwedeng mangyari, surrender mo na lang kay Lord. Kasi nga, uulitin ko na naman, si Lord lang nakakaalam ng lahat ng bagay. So, alam niya kung paano kanya mabibigyan ng comfort, paano niya tayo matutulungan. So, mahirap ipaliwanag, pero if you try to believe, if you try na magkaroon ng faith kay Lord, lahat ng pagsubok na pagdaraanan pa natin is makakaya mo yan. Kasi lahat naman ng tao dumarating sa mga ganyang pagsubok. Yung point pa na parang gusto mo nang sumuko, ganyan sa buhay mo, sobrang hirap. Pero wala namang madali. Pero kung lalapit ka kay Lord, nalalampas ka. Magiging madali. Yung mahirap, magiging madali. Alam nyo, ang pagsubok, mahirap talaga yan. Oo, mahirap talaga. Ang daming sumusuko dyan sa mga problema na yan eh. Mas mabibigat pa ng mga problema. Like, nawalan ng family, nagkaroon ng mahirap na matinding sakit, sa cancer, na hospital, sa finances, sa buhay, depression, anxiety. Ang hirap niya, parang. Ang hirap i-deal yung mga ganyan na mga problema. That's why ang daming sumusuko. Ang daming hindi na nila kino-continue yung buhay nila because of that certain problems. Kaya maganda rin na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi doon natin malalaman or may mga tanong tayo na hindi masagot doon, through reading the Bible, doon sasagutin ni Lord lahat ng katanungan natin sa isip. Mas nag-guide tayo. Oo, mas nag-guide tayo sa anong pwedeng gawin, sa hindi dapat gawin. Like, halimbawa, ako, pag dumarating ako sa point kasi na nahihirapan na ako, ganyan, Lord, ano na to, ganito, ganyan, parang, nung nagbasa ko ng Bible, nabasa ko doon na, whatever you ask in prayer, mangyayari. As long as you have the faith, as long as you believe, mangyayari siya. So, through reading the Bible, through His Word, natutulungan niya tayo sa araw-araw, nag-guide niya tayo kung ano yung mga dapat na gawin. Halimbawa, nabasa natin to na, ganito pala yung dapat natin gawin. So, you start your day na, ganito yung gagawin ko kasi ito yung sinasabi ni Lord, ito yung dapat na gawin. So, mag-guide tayo. Matutulungan niya pa tayo na maiwasan yung ibang mga hardships or problema na pinagdaraanan natin. Kasi minsan, kasalanan din natin kung bakit may mga ganitong nangyari sa buhay natin. Minsan dahil din sa mga maling desisyon natin sa buhay. Ayun. Tsaka alam nyo, Ano? kaya tayo dumadaan sa problema, sa pagsubok. Kasi, alam nyo yung gold, kapag dumaan sa fire, magiging ma-mold siya into quintas, magandang result. And then, if your faith will be tested into trials, problems, mas, kumbaga, mas mabibuild ka in, like, much better person. That's why, yung mga problems na yan, hindi naman yan i-allow ng Diyos kung hindi natin kaya. So, kaya natin siya, pero masusolusyonan at mapapagtagumpayan natin yung mga bagay na yan sa tulong din ng Diyos. Kasi, He will make way naman din eh. Kung hindi na natin kaya, if we cannot find way, He will provide way. And kumbaga gusto niya din kasi na lumapit tayo sa Kanya. Anong rason pa bakit tayo lalapit sa Kanya kung wala ng problema, wala ng pagsubok, wala na yung mga ganyan na mga suffering? Ano pang rason, di ba? Kung pwede sana. Sino bang may gusto nung dumaan ng problema? Sino ba gusto nung dumaan sa pagsubok? Wala, pare. Kung pwede lang sana sa tao. Pero, binigyan kasi tayo ng will kung ano yung mga gagawin natin. Ano yung mga decision natin sa buhay. He give us free will. So, Kung susunod ba tayo sa kanya or hindi. Or
That's why, nag-exist yung mga pagsubok na yun to mold us, to build us, to be a better person naman din. All things work together for good. May mga rason bakit tayo dumadaan sa mga problema. And we all just tayo, gawin lang natin is to, trust on the Lord with all your heart and depend on the Lord. Parang yung sa t-shirt ko. Depend on the Lord always. Kasi if you will depend on the Lord always in suffering situations, sa mga pagsubok, sa mga problema na yan, mapapagtagumpay mo naman din. Tama, Rosalinda? Yes. Lahat ng Oh. And wala namang inaalaw ang Diyos na pagsubok na hindi natin kayang malampasan. So, kapag inalaw yan ni Lord na maranasan, believe it na malalampasan. Tama. Tama. Ayun. So, Last. Wala na. Ay, yun yung last. Yan yung last. Okay na yan. Nakailan Hindi ba parang Rosalinda? Okay na. Dalawa. Okay, so sana marami ka natutunan. Actually, ito ginagawa namin para sa sarili din namin. Sa gusto namin na mas mag-improve sa sarili. That's why we are doing this. And nire-record namin to para sa din naman. Sa kung sino man yung mga gustong makapanood. But hopefully, meron kayo natutunan. And kayo, may natutunan ba kayo? Yes, marami. Like, Marami. last word. last word. Okay. Ano yung pwede mong sabihin into our conclusion? I hope may natutunan kayo for this, ano ba? For this session. Siguro yung mga sinagot namin dito, based lang yun sa sarili namin. Meron naman tayong iba't ibang mga perspective sa buhay. Opinions. But, napili lang namin na i-share. Kasi, mali natin, may mga tao din na mapa-inspire sa mga and laban lang. Huwag tayong susuko kasi you are blessed kung nagigising pa tayo sa araw-araw. Kaya, dapat natin magpasalamat din sa Diyos. Yun lang. And always be grateful, always be thankful, blessed. Kasi sabi nga natin kanina, may reason, may dahilan lahat ng bagay sa buhay natin. Di man natin alam yung rason, but alam natin na ang Diyos yung nakakalam ng rason, dahilan. Malalaman naman din natin in the end. Ang gawin lang natin is to trust on the Lord always. Ganun yung mga sinabi namin kanina. Actually ito, hindi naman siya for like religion or spiritual thing. Diba? Pero ito personal development siya. Pero kinoconnect namin siya into kung ano yung naranasan namin sa pagmamahal ng Diyos sa buhay namin. Kasi alam namin kasi yung purpose namin dito sa mundo is hindi namin kayang mabuhay dito sa mundo nang walang Diyos sa buhay. Hindi namin kayang ma-identify hindi namin kayang malaman ang direksyon ng buhay namin dito sa mundo kung wala kaming Diyos na kinikilala. So, nung nakilala namin si Jesus Christ sa buhay namin, siya yung nag-comfort sa amin, siya yung nagbigay sa amin siya yung naging kasama namin sa journey ng buhay namin. And actually, masaya kami doon. And we are actually privileged na we choose to live with Christ. Especially sa generation natin ngayon. Especially sa mga young people, di ba? Dami mga they like you only live once. Gawin mo na yung lahat ng gusto mo dito sa mundo. Minsan ka lang naman mabuhay. Pero minsan ka na nga lang mabuhay, dapat gawin mo ng maganda dapat yung buhay mo, di ba? Hindi yung magkamali-kamali ka sa mga decision mo. Okay? Dapat you need to be responsible in your mga decision, and you need to be responsible in your life na binigay at pinagkaloob ng Diyos sa buhay mo. Nabuhay ka dito sa mundo. And
ang gusto naming sabihin is to maranasan nyo rin yung pagmamahal at grace ng Diyos sa buhay nyo na gaya ng nararanasan namin. Okay? We cannot, hindi namin ma-explain. Kung alam kung nagigets nyo kami, nagigets nyo ako, or sa mga, nagigets nyo yung mga sinabi ko sa mga pinagkwentuhan namin dito sa podcast na to, sa conversation na to. One important na natutunan namin dito is living in this world, dapat meron kang purpose, meron direction ng buhay mo. And malalaman mo lang ang direction ng buhay mo if sisimulan mo ang kilalanin ng Diyos. Sa buhay natin. Okay. Thank you for be with me here in podcast. Salamat sa mga valuable na nasabi nyo dito sa mga audience natin. And meron ba kayo pwedeng i-promote na social media nyo or anything? Add nyo lang sila sa Facebook. I-mention ko sila dito sa comment description below. And sana meron kayong natutunan. And don't forget to like, share, and subscribe. At natin yung algorithm and ma-share pa natin yung Word of God to social media. And yun naman yung pinaka-purpose nito. And through us, maging blessing tayo sa ibang tao. And we don't know kung sino yung mga makapanood nito na nawawala ng pag-asa sa buhay. And kung mapanood nila ito, and gusto namin sabihin sa inyo na masayang mabuhay kasama ang Diyos sa buhay niyo. Buhay nyo, buhay natin, dito sa mundo, the source of our happiness is in the Lord always. Patuloy lang, guys. Perseverance, move forward. Kung may problema, pagsubok, ayos lang yan. That's normal. All we need is to depend on the Lord. Trust on the Lord. Kung gusto nyo palang bumili ng Victor Clothing, ilagay ko yung website dito sa baba. And yeah, be an impact and maging blessing tayo sa ibang tao. Yes. And and see you on the next one. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you on the next one. Peace.